Nagmula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, ihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos natin marinig at mapagnilayan ang mga turo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa utos ng pag-ibig. Ito yung naging daloy ng kanyang mga paalala at mga habilin sa kanyang mga alagad. Lalo tigin dahil nga nalalapit na ang kanyang pamamaalam, nalalapit na ang kanyang pag-akyat muli sa langit dahil bukas, kaya nga sa dulong bahagi, sabi niya, ako'y mula sa Ama at ako'y aalis na sa sanlibutan ito. At bukas natin ito maririnig. Kung tutusin, ito ay yung 40 days. Ito ay tumapat nung Huwebes, pero para nga mas ma-highlight at mabigyan ng pansin ng maraming mga mananampalataya kung kaya't ito ay minumove sa araw ng linggo. So bago po yan, atin na po munang balikan ang ilan sa mga iniwan sa ating mga habilin at huling mga turo ni Jesus sa kanyang mga alagad habang siya ay naririto pa sa lupa at ipinakilala niya muli ang patnubay. Nung Lunes, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito sa Ama." So bahagi ito ng kanyang pamamaalam, pero yun nga para hindi malungkot at mabuhay sa kalungkutan ng mga alagad na sinabi niyang may darating. At pag-alis niya, saka palang darating ang patnubay. At ano ang gagawin ng patnubay? Sabi nung Martes, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Yun yung role na gagampanan gagawing misyon naman sa atin ng Espiritu. Noong Miyerkules, ang sabi din ni Kristo, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo
upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Pero mo yun, no? Ang mensahe ng Ama, inihatid ng Anak, at para lubusan itong mag-sink in, kailangan ng Espiritu ng katotohanan o ang ikatlong persona, ang Espiritu Santo. Nung Huwebes, kaya muli sinabi niya, matapos ipakilala ang patnubay, ibinigay niya ulit ang pinakamahalagang utos. Sabi niya, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kahapon, ang sabi ni Kristo, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Normal naman po, no, nasa paghihiwalay, may mararanasang kalungkutan. Kung pwede nga lang, huwag na tayong maghiwalay. Diba? Sa inyong mga mag-asawa, kung pwede nga lang, sabay kayong mawala o hindi pwedeng at ayaw ninyong mauna ang isa at may iwan ang isa. Pero sadyang may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras na kailangan mauna muna siya. At sinabi naman ni Kristo, no, bakit siya mauuna? Para ipaghanda tayo ng silid. At kapag handa na, sabi niya, babalik siya at kukunin tayo. Pero habang inihahanda yon, huwag nating kalimutan yung utos na mag-ibigan. At ngayon, sa huling pagkakataon, sinasabi ni Kristo, tandaan ninyo, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Siyempre, kalakip niyan na sa tuwing babanggitin natin ang pangalang ni Jesus, ay kasama dyan kalakip niyan ang pananampalataya. Maraming pwedeng gumamit ng pangalan ni Jesus. Marami ang nagpapakilala sa pangalan ni Jesus. Pero kailangan din natin maging mapanuri. Kaya nga nandiyan dyan ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan para makita natin kung sino rin talaga yung totoo na kumikilala sa pangalan ni Jesus. So hindi tayo, huwag tayong magpabulag, huwag tayong basta maniwala, na kapag may isang taong nagsasabi sa pangalan ni Jesus, kaya ako nagsasalita, kailangan pa rin natin ng tulong at gabay ng Espiritu Santo para makilala natin ang katotohanan. Amen.